25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.
2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Aba, huling araw na tayo ngayon ng Abril. 30 ng Abril 2026. Ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakitaan ng probable cause, nakakuha ng unanimous vote na 53. Self-rated poverty sa Pilipinas mahagyang bumaba ayon naman sa survey. Halaga ng piso sumadsad sa panibagong record law na 61.56. Ghost Riders natuklasan ng DSWD sa pamamahagi ng ayuda. Bureau of Customs inilipat na sa custody ng BIR ang 19 na sasakyan ng mga diskaya. Dagupan City nakapagtala ng pinakamataas na heat index na umabot ng 44 degrees Celsius kahapon. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, ang Dagupan sa Pangasinan ang nakapagtala ng pinakamataas na peak heat index kahapon. Umabot ito ng 44 degrees Celsius. Bagamat naabot ng Dagupan City ang pinakamataas na heat index, patuloy naman ang nahawak ng Sangli Point sa Cavite ang longest running record danger level index. Ang ikapitong magkakasunod na araw na naranasan simula noong April 23. Ayon sa Pag-asa, umabot ng 43 degrees Celsius ang damang init sa Sangli Point. Gayon din sa Maasin, Southern Leyte. Ang iba pang mga lugar na nakaranas din ng danger level heat index ay ang Lawag, Ilocos Norte na imbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa Norte. Naku, 42 degrees Celsius din po sa Apari, Cagayan. 42 degrees Celsius din sa Subic Bay, Olongapo City. Sa Kamiling, Tarlac. 43 naman ang naitala sa Aburlan, Palawan. 42 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin. Payo ng Pag-asa, dagdagan ang pag-inom ng tubig, iwasan ang matagal na pagkababad sa ilalim ng araw. Bumuhos naman ang hailstorm o yelong sinlaki ng Holen sa Bauco Mountain Province sa gitna ng mainit na panahon. Bagamat marami ang namangha sa pagulan ng yelo, pansamantala naman naminsala naman ito ng mga pananim ng mga magsasaka. Hindi lamang kasi yelo ang bumuhos kundi sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan at hangin. Maraming taniman ng carrots ang direktang naapektuhan, partikular na ang mga bagong tanim. At 2 water pump din ang inanod ng tubig dahil sa pag-apaw ng ilog at biglang pagbaha. Bukod sa pagkasira ng mga dahon at tangkay ng mga gulay, nagdulot din ng ulan ng soil erosion sa mga sakahang malapit naman sa dalisdis at ilog. Sa ulan, tumagal ng halos 40 minuto o mula alas 2 ng hapon hanggang alas 2:40 ng hapon ang nasabing weather event. Aabot naman ang 150 hectares ng kagubatan at damuhan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Sa paligid ng Bulkang Canlaon sa Negros Island ang nasira sa magkakahiwalay na sunog. Batay sa report ng Mount Canlaon Natural Park, nagsimula ang insidente noong pang April 19. Napula naman itong April 27 ang unang sunog sa barangay Masalug na nasa hangganan ng La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Pero bukod dito, isa pang grass fire ang sumiklab
noong Martes sa bahagi naman ng Canlaon sa pareho ring barangay. Nilinaw naman ang pamunuan ng park na walang kinalaman ang sunog sa pagsumpong-sumpong ng pagbubuga ng abo ng bulkan. Hanggang ngayon patuloy pa rin inaapula ng mga responder ang panibagong sunog sa may Canlaon. Isinugod sa ospital ang nasa 10 katao matapos na makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nangyaring chemical leak mula naman sa isang ice plant sa barangay 168 Deparo, Caloocan City. Sa ulat, nagsimulang magkaamoy ng ammonia ang mga residente bandang alas 4 ng umaga, kahapon po ito, dahilan para agad tumugon ng mga otoridad. Napag-alamang nagmula ang leak sa isa sa mga bulb ng naturang pasilidad. Dahil sa matapang na amoy ng kemikal, ilang residente ang inilikas habang ang mga nasa karatig barangay naman pinayuhang magsuot ng face mask, manatili sa loob ng bahay at isara ang mga bintana. Sa ngayon ay inaalam pa rin ang sanhi ng naturang insidente. 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, para ho sa ating mga kabataan at mga photography enthusiasts, muli pinapaalala namin sa inyo, tuloy na po ang pagtangkap ng PAGCOR o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema po ngayong taon ay Kids at Play. Ito ay naglalayong ipakita mga simpleng laro na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asam na natutunan sa paglalaro. Open po ito para sa mga Pinoy photographers, amateur man o mga professional, basta 16 years old pataas. Kaya doon sa mga mahilig mag-TikTok dyan, pagkakitaan natin yung inyong pinagkakabalahang pagkuha ng mga picture-picture. Ayan ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang mga tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Kaso dito ho sa mga highly urbanized areas, bibihira na ang mga kabataang naglalaro. Bibihira na yung mga naglalaro ng bulan-bulan, ng goma, ng Jolens. Ay po ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap at sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya ang patimpalak, conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, siyempre gamit yung mga conventional camera, yung mga single lens, mirrorless, ayan Ang premyo dyan, 8 ang mananalo ng tig 100,000 piso plus trophy para doon sa first 8 finalists, first 8 grand winners. Sa mobile at drone categories naman, tigwa 8 din ang pipiliin. Kapwa mananalo sila ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline ng submission ng entries June 30, 2026. Ipapadala po ninyo sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Nakatagdang pumasok ang Bangladesh sa Global Nuclear Club, isang grupo ng mga bansa sa mundo na gumagawa ng nuclear energy. Dahil dito ang Bangladesh ang magiging ikatlong bansa sa Timog Asya kasunod ng India at Pakistan na gagamit ng ganitong teknolohiya para sa kuryente. Sa ulat, malapit nang mag-operate ang Rupur plant at sisimula na ang pagkakarga ng nuclear fuel. Tatagal ito ng 40 araw at sa loob ng 3 buwan paiinitin ang reactor core para sa trial generation ng kuryente na ikakabit sa national grid. Inaasahang makapagbibigay ng naturang nuclear plant ng minimum na 300 megawatts sa huling bahagi ng Hulyo o sa unang bahagi ng Agosto ng 2024 o 2026. Unti-unti nitong itataas hanggang maabot ng kapasidad sa 1,200 megawatts sa huling bahagi naman ng 2026 o sa simula ng 2027. Ang Rupur Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Padma River sa Iswardi, ang pinakamalaking investment na sa infrastruktura sa kasaysayan ng Bangladesh. Nagkakahalaga ito ng $12.65 billion. Ayan, kaya within the year, inaasahan nila na bababa na ang singil sa kuryente dyan po sa Bangladesh. Ay, kakalungkot naman. Yung Bataan Nuclear Power Plant hanggang ngayon, hindi natin napapakinabangan. Tapos rireklamo tayo, taas ng kuryente. Batukan ho ninyo yung mga pasimuno kung bakit hanggang ngayon hindi ho nag-ooperate yan.
Inalis na ng Department of Agriculture ang ban sa importation ng pork products mula Taiwan matapos ideklara ang African Swine Fever Free ang nasabing bansa. Sa anunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chun Laurel Jr., maaari na ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagbili ng domestic, wild pigs at mga byproducts ito gaya ng karne, balat at similya mula sa Taiwan. Matatandaan December ng 2025, pinag-utos ng DA ang pork importation ban sa Taiwan matapos ang ulat ng World Organization for Animal Health ang kaso ng ASF sa Taichung City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!